na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Tayo'y ilaw sa sanglibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Salip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalatiin ang iyong amang nasa langit. Pagpalain po mga salita ito, tayo manalangin. Amang banal, patuloy may tinataas yung mga salita. Pagpalain mo ito, Panginoon. I pray, in the name of Jesus, ang banal na Espiritu sa aming kalagitan, hinayaan, wini-welcome namin na siyang pumilos, magbukas ng aming spiritual na pangunawa, pandinig, na may sakabuhay kung anong nais mong maipabot sa bagang ito, Panginoon. Maging ako ay iyong pong gabayan, na maihayag yung mga salita na ayon lamang sa iyong kalooban na mayroong pag-ibig at pagpapakumbaba o Diyos. Yan po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God. So, dito po sa ating binasa, sabi nga, Glory to God, we are not called to be religious, but spiritual being. Glory to God. Kung ang requirement ng Diyos o ng langit, paramihan ng simba, pahaba-haba ng pagdarasal, di, ano pong dapat gawin natin? Araw-arawin na natin ito. Bakit? Hindi po natin tiyak kung buhay pa tayo bukas. Spiritual. Glory to God. Kasi masabi po natin, kung mahaba yung panalangin natin, maraming mga panalangin, ay masabing very spiritual po tayo. Glory to God. Subalit, may dangerous po dito. Kasi marami po mga tao ang haba-haba po manalangin. Pero, wala namang makita po natin na sila po seryoso na sa espiritu. Yung hindi liban sa sisimba. Glory to God. Subalit, kung araw-araw tayo sa simbahan, kaya sabi po sa ating pinag-aralan sa Sunday School, na hindi po lahat na makita po natin na sa loob ng church ay ligtas. Glory to God. Bakit po? Kasi makita po natin na mayroon lamang na iba ay nadala lamang sa agos. Subalit tandaan po natin, ang importante sa atin, magiging spiritual po tayo. Espirituhanon ang aton nga pagpangabuhi. We are not called to be religious being. God called to us to be a spiritual being. That we are the light of the world. Hindi tayo magiging ilaw ng mundo kung hindi tayo nilalang o tinawag ng Diyos na maging spiritual na nilalaka ng ating Panginoon. Glory to God. At yan po ay napaka-importante sa atin. Glory to God. Kaya sabi nga, tayo po ay laging vigilante. At isang bisis lang kita magtaoy pag-ibig sa Diyos. Kailangan buo, pronto. Buo na yon. By prayer and reliance on Christ. Sabi dito, ang pagpapanatili natin kay Kristo, ang mag-iingat at mag-secure sa aton nga pagtuo. Amadyan, faith and avoid sinning against the Almighty. At atin pong maiwasan na kayo makasala doon sa makapangyarihang manlilika natin. Aton Ginoo. Kaya sa verse 13, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. The temptation is a normal part of life. Trials, mga tukso, pagsubok sa buhay natin, normal. Sino nga tao sa kalibutan, maskin wapat relasyon kay Kristo, wakagit pagsubok ay, tanan kita, normal. Mas advantage pa kita, mas lamang kita, dahil may Diyos kita. Nagatudlo sa aton, nagapulit sa aton, nagaproteksyon pa sa aton. Lord God. Sabi nga rito, pero, but it must not be tolerated. Or to give in. Ang mga pagsubok prior sa atong kabuhi, hindi natin dapat ina-tolerate. Ang pamangkot